Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Papuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon ng pinakamalakas na palakpak. At kamusta po tayo? Kamusta po tayo? Kamusta po ang buong linggo po natin na nagdaan? Amen. Sige po, upo muna po tayo. Ayun. So gusto ng Diyos, sa Kanya lang ang ating pandinig. Amen. Sa oras na ito, gusto ng Panginoon makinig tayo ng Kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Sino ito masaya? Taas po kamay. Pumalakpak ng malakas sa Panginoon ng mga taong masaya na nagpupuri sa Diyos. Amen. Mapuri sa Panginoon. So, ayun nga po, ako po si Kuya Al. Ayan po. So ngayon po ako po yung gagamitin ng Panginoon para magpahayag ng salita ng Diyos. So nasa tema pa rin po tayo ng moving forward. Ayan. So marami na po tayo napakinggan. Tama po ba? Tama po ba yun? Sabi mo sa kanya, may natutunan ka na ba? Amen. So tayo mga tao, no? Likas sa atin na minsan talagang may mga times na humihinto tayo. Tama po ba yun? May mga times na talagang naisipan natin na tumigil na lang tayo. Hindi na lang tayo magpatuloy. Dahil sa ang buhay ay punong-puno ng problema. Tama po ba? Ang buhay natin punong-puno ng mga pagsubok. Kumbaga sabi nga, yung life natin is a war. Yung life natin is a series of battle. Yung buhay natin, kumbaga yung journey ng buhay natin, punong-puno po ng labanan. Amen. So alam niyo po, ganun kaya tayo minsan na umihinto din dahil sa mga experiences na nararanasan po natin. Kaya gusto ng Panginoon, mag-move forward tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid. Ano yung tapagin mo yung likod niya, kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen. So ngayon, pamamagatan po natin ang ating pag-uusapan, live like a champion. Ayan, live like a champion. So alam nyo, dapat tayong mga Kristiyano, dapat namumuhay tayo ng katulad ng kampiyon. Ano ba yung buhay ng isang kampiyon? Amen? Ano ba yung buhay mananagumpay? Baka live like a victorious, ganyan. Amen? Diba dapat lahat ipinapamuhay na natin. Kasi ang sabi ng 1 John chapter 5, hindi po ako nagkakamali sa verse 4, ang sabi po doon, ang mga sumasampalataya sa anak ng Diyos ay napagtagumpayan na ang sanlibutan. Amen po ba yun? So unang-una pa lang, binigyan na tayo ng Diyos ng victory. Naniniwala ka ba doon? Amen. So unang-una pa lang, pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Nasa na lang yun kung tayo ay maniniwala. Kaya nga, dapat, alam mo ang kailangan lang natin, mamuhay tayo ng victorious. Mamuhay tayo ng isang kampiyon. Alam mo ang isang kampiyon, pag bumabattle siya, kapag lumalaban siya, kapag merong palaro, alam niyo po ang ginagawa niya, dinedepensahan po niya yung title niya. Alam ba, si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, alam ba, kapag nakikipaglaban siya, champion siya, alam ba, siya, champion. Amen? Ang kailangan niyang kailangan niya depensahan yung pagiging champion niya. Dapat, hindi maagaw sa kanya yung belt. Amen? Yung pagiging champion. Amen po ba? Dapat ganun din tayo. Alam niyo, dapat pinaglalaban natin, dapat dinidepensahan natin yung victory. Yung binigay na ng Diyos sa atin. Amen po ba yun? Alam niyo po sa isang race, amen, sa katulad ng mga atleta. Ang mga atleta po, bago po sila lumalaban, ang ginagawa po nila, nagte-training po sila. Grabe po yung training nila na ginagawa po nila sa sa stamina nila, sa katawan nila para tumagal po sila doon sa isang karera. Alam niyo po, nag-search po ako. Kilala niyo po ba si Usain Bolt? Si Usain Bolt, di po ko nakapag-send ng picture. Si Usain Bolt po, siya po yung Jamaican sprinter. So, Jamaican sprinter po siya, greatest sprinter of all time. So, he is the world record holder in the 100 meters, 200 meters, and 4 by 100 meters relay. So alam niyo po ba na grabe
ano siya po yung holder ng yung mga meters na po na yun. At alam niyo, napakahaba pong milya po nun. Alam niyo po, siya po he is the first man to hold both the 100 meter and 200 meters world record. Grabe po yung tinatakbo po nila. At alam niyo po, hindi po madaling tumakbo. Tama po ba yun? Naranasan niyo na po bang mag-jogging? Amen, di ba? At sa Andros ka, pag mag-jogging ka, ilang ikot pa lang, pagod na pagod ka na eh. Amen, lawit na yung dila mo eh. Amen po ba? At alam niyo po ba na yung siya, grabe yung training na ginagawa niya para mapalakas yung kanyang katawan. At ganoon din dapat sa atin. Bilang isang disciple, dapat may ginagawa din tayong training para tumagal tayo sa labanan. Para manatili tayo sa labanan. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, nag-training ka pa. Meron ba tayong discipline? Ayan. Tapos ito, Bolt is an 8-time Olympic gold medalist. Alam mo, pag sumasali ka ng Olympic, hindi ganun kadali yung competition. Kasi marami kang magagaling din ng mga nag-compete eh. At alam niyo po ba, kung may picture po sana, nakalimutan ko mag-send kay Kuya A. Ito po, 8-time Olympic gold medalist po siya. Grabe. Alam niyo po, napaka-pay. Sa tingin ko, kilala siya pag may picture eh. Basta yun, si Bolt. Tapos, Bolt is the only sprinter to win Olympic 100 meters and 200 meters title at 3 consecutive Olympics noong 2008, 2012, and 2016. Grabe yung napalalunan niya. Kaya talagang hindi basta-basta. Amen po ba yun? Naniniwala po ba tayo doon? Hindi basta-basta yung ginagawa po natin. Hindi basta-basta yung pagsulong natin. Kasi marami sa pagsulong natin, katulad ng ng atleta na to, maraming struggle. Amen po ba? Sino po nakaka-experience ng struggle? Taas po kamay. Amen. Lahat po tayo, marami tayong struggles. Maaaring financial, amen, maaaring sa family, maaaring yung health natin, amen, maaaring yung ibang tao, yung nagiging dahilan kung bakit tayo humihinto, at marami pang iba. Maaaring kasalanan. Amen? Amen po ba yun? Sabi ng taga-Pilipos chapter 3 verse 12 hanggang 14. Pilipos chapter 3 verse 12 hanggang 14. Sabi po dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Alam niyo po kung bakit tayo nagpapatuloy? Kung bakit tayo kailangan mag-move forward? Dahil sa reward. Dahil sa gantimpala. Amen? Amen po. Ano yung gantimpala na yun? Ito yung buhay na walang hanggan. Ayun yung tatanggapin natin. Kapag tayo nagpatuloy tayo patungo sa hangganan. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, I have fought the good fight of faith. I have finished the race and I have kept the faith. Amen po ba? Si Apostle Pablo, alam niyo po, sabi niya po, hindi sa mga nakamtan ko na mga bagay na ito. Ano daw ginagawa niya? Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala. Ganoon din po ba tayo? Nagsusumikap po ba tayo matanggap yung gantimpala? Alam niyo po, ang isang mananakbo, ang isang atleta, habang nag-training sila, habang tumatakbo sila, ang focus nila is doon sa reward. Naniniwala po ba tayo doon? Yung tingin nila, doon sa reward. Hindi doon sa hirap na napagdaanan nila. Kasi kapag ganon, baka hindi sila tumagal sa training. Kapag hindi nila titignan kung yung reward, kung gaano kahalaga yung reward. Amen po ba yun? Ganon ang isang atleta. Tumatakbo siya, nasasanay siya para sa reward. Kasi nakatingin yung mata niya doon sa reward. Amen po ba yun? Amen po ba? So ganun din, kaya nga sabi ni Pablo, sinisikap daw na makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Alam niyo po, ang dahilan para tinawag tayo ni Jesus Christ, lahat tayo tinawag ng Panginoon. Para daw makamtan natin yung gantimpala. Ano yung gantimpala? Yung buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? Amen po ba? Gising pa po ba tayo? Palapakan po natin ng Panginoon.
Sabi ng 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Amen. Alin po si Apostol Pablo. Ang dami pong, siyempre alam naman po natin yung past ni Apostol Pablo. Amen. Kumbaga yung buhay niya, mamamatay Kristiyano po siya. Amen. At alam niyo po ba na, nung una, maraming umuusig sa kanya. Ay, diba, siya yung mamamatay tao. Siya yung mga umuusig sa mga sumusunod sa Panginoon. Nagulat yung mga tao ngayon na nagpapahayag na pala siya ng salita ng Diyos. Amen? Pero kaya nga sabi ni Pablo, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Amen? Nililimot daw niya yung nakaraan. Amen po ba? Sabi ng 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen. Nagpapatuloy siya. Amen. Amen po ba yun? Patungo sa hangganan para daw makamtan niya yung gantimpala. Alam niyo po, ayun lang naman yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Dahil sa reward. Dahil sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi lahat tayo gusto mong maligtas. Meron po itong gusto mapahamak? Meron po ba? Wala. Tama po ba? Lahat tayo gusto natin tumanggap ng reward. Gusto natin makamtan natin yung gantimpala. Amen po. Amen po ba yun? Palapakan natin ang Panginoon. Tandaan po natin, ang reward wala po siya sa una. Sa una, maaaring mahirapan ka. Amen. Sa una, para maaaring mapagod ka. Amen. Amen po ba? Katulad na lang ng mga nagba-bodybuilder, di ba? Hindi nila hindi nila tinitignan kung gaano kahirap, kung gaano kasakit yung katawan nila after nila magbuhat. Kasi nakatingin sila doon sa goal. Doon sa nakatingin sila doon sa reward na after nila makuha yung goal nila at nag-compete sila. Amen, confident sila na makukuha nila yung reward. Amen po ba? Kasi nakafocus sila doon sa reward Amen. Kaya ngayon, tanungin natin yung sarili natin, saan ba tayo nakatingin? Kaya minsan baka humihinto tayo, hindi tayo nakakapagpatuloy kasi iba yung paningin natin, nasa iba yung paningin natin. Nasa iba yung focus natin. Nasaan po ba yung focus natin ngayon? Yung focus po ba natin nasa world, nasa mga pleasure ng mundong ito, nasa trabaho, amen. Nasaan ba yung focus natin ngayon? Kasi kung saan ka nakatingin, ayun yung direksyon na pupuntahan mo. Tama po ba yun? Hindi pwedeng nakatingin ka doon tapos dito ka pupunta. Wala pong ganon. Tama po ba yun? Di ba? Nakatingin ka dito, magaganon ka. Hindi po pwede yan. Tama po ba? Kung saan ka nakatingin, ayun yung direksyon mo. Doon ka pupunta. Kaya ngayon, saan ka ba nakatingin? Nasaan po ba yung focus mo? Amen. Kasi alam niyo po, katulad ng mga atleta, kahit anong maramdaman nila, regardless ng mga pagdadaanan nila, basta nakatingin sila doon sa reward, hindi po nila hinahayaan na yung pagod, yung hirap, ay magpahinto sa kanila. Amen po ba? Amen po ba yun? Amen. Kasi bakit? Nakatingin sila doon sa reward. Ngayon, nasaan ba yung tingin natin? Baka nasa mga makasalibutang mga bagay yung tingin natin. Yung tingin natin. Kaya baka ang bilis nating huminto. Ang bilis nating bitawan. Amen. Yung ministry natin, yung paglilingkod natin. Amen po ba? Amen po ba yun? Saan ba tayo? Baka kaya on and off tayo sa Panginoon kasi baka mali ka ng tingin. Mali ka kung kanino ka nakatingin. Amen. Baka sa mga bagay dito sa mundo, doon ka nakatingin. Kaya doon yung direction po natin. E-check natin ngayon kung ano ba yung priority natin ngayon. Ano ba yung focus natin ngayon? Nasaan ba yung puso natin ngayon? Amen? Amen po ba yun? Amen. Kaya ngayon, kinakausap tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos, i-refocus natin yung ating mga paningin. I-refocus natin yung mga priority natin. Maaaring tayo sa hirap ng buhay, pinriority mo ang trabaho.
Nandyan lang naman yung church na yan, hindi naman mawawala yan. Yung trabaho ko, baka matanggal ako eh. Amen? Yung trabaho ko, baka tanggalin ako ng boss ko. Amen? Doon takot tayo. Pero hindi tayo natakot mawalan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Takot tayo mawalan ng trabaho, pero hindi tayo takot mawalan ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Bible, ituon natin ang ating mga paningin sa mga bagay na nasa langit. Amen po ba yun? Ano pa yung mga bagay na nasa langit? Amen? Yung buhay na walang hanggan, yung salvation natin. Amen? Amen po ba? Nasaan ba tayo ngayon nakatingin? Sa world, ang galing-galing natin eh. Bawal tayo man-late, di ba? Sa trabaho. Tapos tayo late. Parang ako kanina, late. Amen? Amen po ba? Amen, takot na takot tayo. Dito sa mundo. Amen? Yung hindi ka makapagpasa ng assignment, ng mga requirements sa school. Pero yung makapag-commit tayo ng requirements sa Panginoon, hirap na hirap tayo. Ang dami nating reklamo. Amen po ba? Amen po ba yun? Nasaan ba yung focus natin ngayon? Saan ka ba nakatingin? Sa kayamanan ng mundo? Amen? Sa kalayawan ng mundo? Sabi ng Bible, di ba? Huwag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa mundo. Kasi meron ditong papanira. Amen? Amen po ba? So nasisira ang kayamanan ng mundo, pero yung kayamanan sa langit, ayun yung nananatili. Amen po ba? Dapat mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sabi mo sa kapatid, mag-invest ka sa langit. Alam mo yung mga investment natin dito, mawawala yan. Mag-invest ka man sa habang buhay mo, mawawala yan. Amen? Pero kapag nag-invest tayo sa langit, doon hindi yan mawawala. Doon walang mapanirang anay po doon. Amen po ba? Hindi nasisira, hindi naluluma. Amen po ba? Amen po ba yun? Kaya i-check natin kung saan ba tayo nakatingin. Saan bagay ba tayo nagfo-focus? Ano ba yung priority natin ngayon? Amen? Amen po ba? Ano ba yung mga dahilan? Alin po ang anay? Ang anay po, maliit na maliit lang po siya. Amen? Maliit na maliit lang po siya, pero kaya niyang sirain yung buong bahay. Tama po ba yun? Amen? Maliit lang ang anay eh. Pagkahoy yung bahay mo, kaya niyang sirain sa loob ng ilang mga taon. Amen po ba? Bakit? Kasi consistent. Tuloy-tuloy. Amen po ba? Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po, dapat ganoon din tayo. Maging tuloy-tuloy tayo. Hindi yung tutuloy, tuloy. Amen? Kaya nga sabi, we are consistently inconsistent. Amen? Yung consistent lang sa atin, yung pagiging inconsistent natin. Yung hindi pagiging tuloy-tuloy, mag-church ka, mawawala ka na naman, lulubog lilitaw. Amen po ba? Mag-decide ka na magpa-follow na kay Lord. Tapos, mayroong hinahain na pang, ganito, nag-withdraw ka na naman. Amen po ba? So, ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo humihinto? 3 dahilan kung bakit tayo nahinto. Number 1, nananatili tayo sa nakaraan. Amen. Minsan, yung nakaraan natin, humahatak sa atin para ilayo tayo sa Panginoon. Minsan, kaya hindi tayo nakapag-move forward kasi nandyan pa tayo sa nakaraan natin. Sa buhay natin noon. Sa buhay natin na magulo, nananatili pa tayo sa nakaraan. Kaya nga sabi ni Pablo, nililimot daw po niya ang nakaraan upang makamtan ang gantimpala. Kaya lang yung sinasabi, walang future sa past natin. Wala tayong magandang future sa past. Dapat kalimutan na natin. Dapat, lagi natin isipin, pinatawad na tayo ng Diyos. At kailangan patawarin mo na yung sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, patawarin mo na yung sarili mo. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos. Alam niyo po, minsan, kapag nakakagawa tayo ng mali, ang hirap patawarin yung sarili natin. Guilty po tayo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, pinatawad na daw tayo ng Panginoon. If you confess your sin, He's faithful and just na papatawarin tayo sa mga kasalanan natin. Pero tayo, guilty pa rin tayo. Amen po ba?
Amen po ba? Nananatili pa din tayo sa nakaraan natin. Oo, nag-stumble ka, nagkamali ka, nag-fail ka. Pero hindi tinitignan ng Panginoon yun. Amen po ba? Maaaring ang daming mga issues sa buhay mo na nangyari. Maaaring pangit yung nakaraan mo. Lahat naman pangit yung nakaraan eh. Tama po ba? Meron po bang magandang past dito? Yung talagang kalugod-lugod sa Panginoon yung buhay na noon? Wala naman eh. Tama po ba? Lahat tayo pangit yung past natin. Amen. Kaya nga dapat limutin na natin yung nakaraan natin. Sabi mo, kapatid, limutin mo na yung nakaraan mo. Limutin mo na yung dati mong buhay. Amen. Kasi ang kaaway, talagang ibabalik at ibabalik niya yung nakaraan natin. Ibabalik at ibabalik ng kaaway yung past natin, yung dati nating buhay. Para hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Ibabalik niya kung sino ka. Ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. Pa-church ka pa, nag-gento ka naman, ganyan ka naman. Alam mo, ang kaaway, ibabalik niya tayo sa dati nating buhay. Amen? Magaling ang kaaway sa past natin. Tandaan, alam ng kaaway yung past natin, pero hindi niya alam yung future mo. Amen? Kaya anong ginagawa niya? Patuloy, palagi niyang binabalik yung mga nakaraan sa buhay natin para tayo mag-guilty na naman. Amen? Para tayo huminto na naman. Makapag-isip tayo na hindi tayo karapat-dapat. Amen? Makapag-isip tayo ng mga maling konsepto sa sarili natin. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Thomas Hill, don't let the past slow you down. Sabi yan sa movie, don't let the past slow you down. Huwag mong pahayaan yung past magpahinto sa'yo. Kasi past na yun eh. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos, bumangon ka, tumayo ka. Amen. Kasi hindi naman tayo kinondemn ng Panginoon. Hindi tayo hinusgahan ng Diyos na hindi ka nakarapat-dapat. Hindi tayo ginawa ng Panginoon. At alam niyo po ba ang ginawa ng Diyos? Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Iniibig pa rin tayo ng Diyos. Katulad sa devotion natin nakaraan sa Lucas chapter 15, yung prodigal son, di ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon eh. Every day naghihintay ang Ama na bumalik ka. Amen po ba yun? Every day hinihintay ka niya. Ang kailangan mo lang mag-decide sa sarili mo. Ganun ng Panginoon. Sabi mo sa katuloy mo, kapatid, hinihintay ka ng Lord. Hinihintay tayo ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Amen? Amen po ba yun? Sabi na Isaiah chapter 43, verse 18 hanggang 19, forget the former things. Kalimutan mo na yung nakaraan. Kalimutan mo na yung former things sa buhay mo. Kalimutan mo na yung mga failures. Amen? Yung mga discouragement natin, maaaring noon napanghinaan ka ng loob, maaaring noon may nagawa ka, may namali, kalimutan na natin po yun. Kasi hindi po yun tinitignan ng Panginoon. Alam niyo po, tinitignan ng Diyos yung pagbangon natin. Yung decision na gagawin natin para makapagpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ayun yung tinitignan ng Panginoon sa atin. Amen? Forget the former things, do not dwell on the past. Amen. Wag tayo manatili. Alam niyo po, choice natin po kasi yun eh. Manatili tayo sa nakaraan. Sa dati nating buhay, choice po natin yun. Amen. Kaya sabi dito, see, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? Gumagawa daw ang Diyos ng bago. Sino gusto ng bago? Amen. Ang Diyos gumagawa ng bagong journey sa buhay mo. Amen. Gumagawa ng bagong daan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi pa daw natin ba ito nakikita? Amen. Kasi minsan, kaya hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos, yung bagong ginagawa ng Diyos, kasi mali nga po yung focus natin. Mali yung paningin natin kung saan tayo nakatingin. Kaya minsan hindi natin nakikita kung yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Grabe, imposible po yun, no? Sabi doon, I am making a way in the wilderness. Wala pong daan sa disyerto. Amen? Puro ang makikita mo lang puro buhangin. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, I am making a way in the wilderness. Ano yung wilderness? Kawalan. Alam mo,
kayang gumawa ng Diyos sa mga wilderness situation ng buhay natin. Nasaan ka ba ngayon? Nasa wilderness ka ba? Sabi ng Panginoon, I am making a way in the wilderness. Amen. Gumagawa ang Diyos. Amen. Sa mga wilderness sa buhay natin. Amen. Kung ikaw nasa wilderness ka ngayon, kapatid, kayang gumawa ng Diyos ng daan para makaalis ka dyan. Amen? Amen po ba? Pansinin niyo yung mga Israelites, di ba? Gumawa ng Diyos ng daan eh. Hinati yung dagat. Amen po ba? Gumawa ang Diyos ng daan para sa kanila. Pero sila, puro reklamo. Pinangakuan sila ng Panginoon, pupunta kayo doon sa promised land. Sa lupang pangako. Ang focus nila, doon sila sa promised land. Papunta sila sa promised land. Pero yung isipan nila, nandun pa rin sa Ehipto. Amen. Ay, dapat doon na kami sa Ehipto. Kung mamamatay lang kami dito, yung after nilang tumawid doon sa Red Sea, diba? Tapos, doon sa, bago sila mag-Red Sea, diba? Wala tayong daan, wala nang daan. Pinuntaw ba kami doon para mamatay? Mas mabuti pa doon sa Ehipto. Alam mo minsan, gusto tayong tanggalin ng Diyos eh. Alisin tayo ng Diyos sa wilderness ng buhay natin. Amen. Pero yung isipan natin, hindi na ako makakaano dito. Dito na lang siguro ako. Hindi na ako makakatakas dito. Hindi na ako makakaahon sa buhay. Amen. Sabi ito, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Dapat yung mata natin at yung isipan natin doon sa goal, doon sa reward, doon sa gantimpala na pinrepare ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi ng Lucas chapter 9, verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi, at sino mang nag-aararo, huwag daw siyang palingon-lingon. Sabi mo sa atin, huwag kang palingon-lingon, kapatid. Dapat, kumbaga parang sa parang tayong dapat maging kabayo tayo eh. Ay, yung kabayo, meron silang dito, para lang sila, yung kuha nila yung naiira nila, doon lang sila pupunta. Amen po ba? Kasi kung saan-saan tayo tumitingin eh. Sabi mo sa kapatid mo, kung saan-saan ka kasi tumitingin eh. Amen. Kung kani-kanino kasi tayo tumitingin. Kung saan-saan mga bagay dito tayo sa mundo tumitingin. Amen po ba? Amen po ba yun? Kaya masabi, huwag daw tayong palingon-lingon. Kapag tayo nag-move forward, diretso lang ang tingin. May makita ka dito suran. Amen. May makita kang mga mali. Amen. Sa paligid mo, diretso lang, huwag kang palingon-lingon. Huwag tayo maging katulad ng asawa ni Lot. Amen. Yung naging aliging asin. Dahil trip yung Gomora ba yun? Sodoma. Sodoma? Sodoma ba? Sodoma at Gomora. Diba? Nilingon niya eh. Diba yung asawa ni Lot? Kaya naging haliging asin po yung asawa ni Lot. Kasi mo sa katayin mo, huwag kang palingon-lingon. Focus ka lang sa goal. Amen. Kaya sabi, diba? Focus ka lang doon sa gantimpala. Huwag kung kanino ka nakatingin. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya limutan mo na yung nakaraan. Amen. Number two, dahil sa mga alalahanin sa buhay. Kaya, ang dahilan kung bakit tayo humihinto dahil sa mga alalahanin natin sa buhay. Paano pag naglingkod ako? Paano na yung family ko? Paano na yung financial namin? Wala namang pera sa church. Amen. Paano na ganito? Paano pag ganyan? Paano pag ganito? Diba ang dami natin paano? Amen po ba? Amen. Dahil maraming mga Christian na humihinto dahil sa mga alalahanin sa buhay. Amen. Amen po ba? Maraming kinakabalisahan. Gustong maglingkod pero ayun nga, ang dami nating mga dahilan sa Panginoon. Amen. Sabi ng Lucas chapter 8 verse 14. Lucas chapter 8 verse 14. Ang mga naasip naman sa may matinig na damuhan ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nagaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi naihinog ang kanilang mga bunga. Amen. Alam po,
kapag tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, alam mo, ang kaaway, talagang nandyan siya. Amen? At daw, dahil daw sa mga alalahanin sa buhay, nadaig daw po siya. Tayo po ba yun? Kapag may mga alalahanin sa buhay, nadadaig po ba tayo ng mga alalahanin? Trabaho, pag-aaral, mga paperworks, amen? Amen po ba? Yung health mo, amen, kailangan mo na lang magpahinga sa bahay, amen po ba? Dahil daw sa mga alalahanin sa buhay, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Amen po ba? Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos para pag dumating yung mga alalahanin sa buhay, maging matatag pa rin po tayo. Amen po ba? Kaya tayo tumatatag kasi yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin, hindi natin nilalagay sa puso natin. Naririnig natin tapos lumalabas lang sa kabilang tenga natin. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi daw, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Ano ba yung mga inaalala natin? Family mo, future mo. Ano ba yung mga inaalala natin sa buhay po natin? At pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Amen. Kapag tayo nawala yung focus natin talaga, diyan tayo mag-aalala. Diyan tayo hihina yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi bakit? Nakatingin ka na sa mga alalahanin sa buhay. Nakatingin ka na sa mga bayarin, sa mga dapat gawin. Amen. Amen po ba? Kaya dapat, sabi dito, kaya tayo dito, hindi naihinog ang kanilang mga bunga. Kaya minsan, hindi tayo naglumahalago. Amen? Hindi naihinog yung fruits natin. Amen? Amen po ba? Gising pa po ba tayo? Palapaan po natin ang Panginoon. Nakatulog na po tayo. Amen? So dapat, sabi ng Bible, sabi dito, Matthew 6:34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen? Sabi dito, do not worry about tomorrow. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Sapat na daw ang mga alalahanin natin sa araw na iyon. Huwag mong alalahanin yung araw ng bukas. Sabi ng Bible, bakit kayo nag-aalala? Sa mga alalahanin sa buhay. Pansinin mo yung mga ibon, hindi sila nagtatanim. Di umaani man, pero pinapakain sila ng Diyos na nasa langit. Amen po ba? Sabi ng Bible, mas mahalaga daw tayo kaysa sa mga ibon. Sabi ng Matthew 6 to the following verse, alam na ng Diyos ang mga pangangailangan nyo. Alam na ng Ama yung mga pangangailangan natin. Sabi ng Romans chapter 8 verse 32, kung yung kaisa-isang anak niya, ibinigay niya sa atin, ano pa kaya yung mga pangangailangan natin? Romans 8:32. Amen. Kung si Jesus Christ binigay ng Diyos Ama para sa atin, what more pa kaya yung mga pangangailangan natin? Ano ba yung mga pangangailangan natin? Marami. Amen. Kung yung kaisa-isang anak po niya, binigay po niya, hindi niya ipinagdamot. Sa halip, binigay niya para sa atin. Ano pa kaya yung mga pangangailangan natin? Maliit na bagay yan para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba yun? Maliit lang po yan para sa Panginoon. Amen? Kung ano yung mga alalahanin natin sa buhay, kayang i-provide yan ng Diyos. Dahil mayaman ng Diyos. Amen? Mayaman yung Ama natin na nasa langit. Hindi siya madamot. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang iyong mga anak pa, pag humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba ng bato? Amen? Hindi naman tama po ba? Ganun din tayo sa Panginoon Kapag humingi tayo sa Panginoon, tatanggap tayo sa Panginoon. Amen po ba? Dapat huwag tayo mag-alala sa araw ng bukas. Marami ng mga alalahanin, marami man tayong mga pangangailangan. Sabi ni Lord, do not worry about tomorrow. Amen. Huwag tayo mag-alala sa araw ng bukas dahil ang Diyos ang bahala sa araw ng bukas. Hindi tayo. Amen po ba? Amen po ba yun? Kasi minta tayo nag-isip, ano kaya gagawin ko, ganito, ganyan. Sabi ng Panginoon, hangal. Hindi mo alam ang araw ng bukas. Sabi doon, may talinhaga, yung marami-marami na yung kaban niya, yung storage niya. Sabi, ano kaya gagawin ko? Diba? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, hangal, bukas mamamatay ka na. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ng Bible, do not worry about tomorrow.
Amen? Amen po ba? Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Kaya kasabi niya sa Matthew 6:3, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen po ba? Unahin daw natin ang kaharian ng Diyos at lahat ng mga pangangailangan natin ipoprovide ng Panginoon. Hayaan natin ang pagharian ng Diyos yung buhay natin at lahat ng mga needs natin, ano daw po? Ibibigay ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Dapat maging isip mo na nagumpay tayo. Dapat yung isipan natin mula doon sa mga alalahanin sa buhay. Kundi dapat yung isipan natin doon sa victory. Amen po ba? Amen. Yung isipan natin, God will provide. God my shelter. Amen. Dapat ganun po yung isipan natin. Amen. Si Lord yung ating pastol. Amen po ba? Hindi na doon sa mga alalahanin sa buhay. Amen. Palapakan natin si Lord. Number 3, dahil sa kawalan ng pag-asa sa mga sitwasyon. Minsan, kung bakit tayo hindi nakakapagpatuloy dahil nawawalan tayo ng hope sa mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya sabi, your current situation is not your final destination. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Bukod ka ba sa utang? May sakit ba yung asawa mo? Yung mga anak mo? Marami bang alalahanin sa buhay? Sabi ko, your current situation is not your final destination. Ano ba, nasaan ka bang sitwasyon ngayon? Nasaan ba tayong sitwasyon ngayon? Hindi pa yan ang huli. Amen. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, I am making a way in the wilderness. Amen. Amen po ba? Hindi pa yan ang huli. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi pa yan ang huli. Minsan nawawalan tayo ng hope kay Lord. Minsan nawawalan tayo ng hindi tayo kumakapit sa Panginoon. Amen? Kasi nahihirapan tayo. Amen? Maaari na panghihinaan ka ng loob. Amen po sa mga sitwasyon sa buhay na dumarating sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Hebreo chapter 10 verse 23, 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ano daw sabi? Magpakatatag. Sabihin nga po natin, magpakatatag. Sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sino yung nangako sa atin? Ano yung nangako sa atin? Maaasahan. Hindi katulad ng katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi katulad ng katabi natin. Amen. Napaasa. Amen. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Maaasahan ng Diyos sa mga pangako niya sa atin. Amen. Kaya bakit tayo mawawala ng pag-asa? Alam mo, darating po talaga sa panahon na parang mawawalan tayo ng, kumbaga, hopeless na tayo. Sino po dumaan sa ganun? Taas po kamay. Yung hopeless situation sa buhay natin. Amen, yung wala ka na, alam mo yun, yung pigang-piga na yung isip mo, pigang-piga na yung wala ka na maisip na pamamaraan kung ano yung gagawin mo, kanino ka lalapit. Amen. Ayun yung mga hopeless situation ng buhay natin eh. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, nagkakandaloko-loko yung buhay mo. Amen. Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon, wag daw tayo mag-aalinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Alam po, merong kwento sa Bible. Ito yung kwento ni Chairo tsaka ng 12 years na inaagasan. Habang naglalahal si Jesus Christ sa Marcos chapter 5 to the following verse, maraming tao sumusunod sa kanya. Tapos meron dong isang tao nagngangalang Jairo. Sabi niya, Panginoon, lumapit sa kay Jesus Christ. Panginoon, naghihingalo daw po. Naghihingalo po yung anak ko. Maaari po ba kayong pumunta sa aming tahanan at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya? So kasi noon, habang nag-minister si Jesus Christ po, ang dahil pong tao sumusunod sa kanya. Itong si Jairo, nakikiusap po siya, please Lord. Amen. Pagalingin niyo po yung anak ko, naghihingalo po siya. Kumbaga, ang isang tatay, kapag alam niyang nasa critical sitwasyon yung anak po niya, kahit anong lahat pwede niyang gawin, lahat gusto niyang gawin para lang sa kanyang anak. Ganun po ba yung mga tatay, yung mga nanay po? Amen. Diba ganun po sila?
At ganoon din ito si Jairo. Gusto niya mapagaling yung anak niya. Amen. Kaya, tapos hindi pa matapos, meron dong babaeng inaagasan. Tapos itong 12 years na inaagasan, napakayaman niya, ginamit na lahat ng mga kayamanan po niya. Para lang pagaling siya. Umanap siya ng mga dalubhasa, mga doktor, pero walang doktor ang nagpagaling po sa kanya. Hanggang sa naubos ang kayamanan po niya. Amen. Ang nangyari, hinawakan, sabi ng 12 years ang inaagasan, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, gagaling na ako. At hinawakan nga niya. At ang nangyari, naramdaman ni Jesus Christ na mayroong lumabas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kaya nagtaka siya. Sabi niya sa mga disciples, sino yung humalok sa akin? Sino yung naramdaman ko na may lumabas na kapangyarihan sa akin? Sabi ng mga disciples, Panginoon, ang dami pong mga tao dito. Hindi po namin alam kung sino po yung humawak sa'yo. Akala ng babae, hindi alam ni Jesus Christ. Natakot po kasi siya na sabihin eh. Pero sabi ng babae, Panginoon, ako po yung humawak sa'yo. Sabi sa babae, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi pa natatapos yung kwento. Dumating, nakalimutan natin si Jairo, no? Kasi nga sumingit to eh, sumingit tong si 12 years ang inaagasan eh. Amen. Sumingit siya. Baka parang si Jairo, siya po yung nauna sa pila eh. Diba na manghingi ng himala sa Panginoon. Tapos, ang tapos dumating yung isang kilala ni Jairo, sabi niya kay Jairo, Panginoon, Jairo, patay na yung anak mo. Patay na yung anak mo. Wag mo nang papuntahin pa ang Panginoon. Sabi ng alagad ni Jairo. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya, Jairo. Sabi ng Marcos chapter 5 verse 36. Ang totoo, patay na po talaga yung anak po niya. Sabi ng Marcos 5:36, sabi po dito, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mananampalataya ka lamang. Amen po ba? Tayo po ba kapag narinig natin yung balita na gano'n, nandun tayo sa sitwasyon ni Jairo, ano yung pakiramdam natin? Ano yung mararamdaman natin? Patay na yung anak mo. Amen. Tayo talagang yung sitwasyon na to, kawalan ng pag-asa ay tama po ba? Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, huwag kang mawalan ng pag-asa, manampalataya ka sa akin. At yun nga, pumunta si Jesus Christ, ang Panginoon, sa bahay ni Jairo. At alam niyo po ang nangyari? Nabuhay po yung bata. Amen po ba yun? Palapakan naman natin po ang Panginoon po doon. Alam mo, pinangunahan na ni Jesus Christ si Jairo eh. Na huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen. At alam niyo, sinasabi ng Panginoon to sa atin na, anak, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ano ba yung mga sitwasyon sa buhay natin na parang nawawalan ka ng pag-asa? Amen. Kaya tayo humihinto. Kasi nawawalan tayo ng pag-asa eh. Amen. Ano ba yung mga sitwasyon sa buhay natin? Nasaan ka ba ngayon? Nasa sitwasyon ka ba na parang nawawalan ka ng pag-asa? Nawawalan ka ng pag-asa sa ministry mo. Nawawalan ka ng pag-asa sa cell group mo na maribay. Amen. Nawawalan ka ng pag-asa sa cell group na lumago. Magamit ka pa ng Panginoon sa mga maraming tao. Nawawalan ka ba ng pag-asa sa buhay mo na kung sumagana kayo. Amen. Tayo po ba, nawawalan po ba tayo ngayon ng pag-asa? Amen. Sabi ng Panginoon, huwag daw tayo mawalan ng pag-asa. Ang sabi? Manampalataya ka lamang. Sabi ng Panginoon. Amen. Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. And thou fix your eyes upon Jesus. Ituon mo lang yung paningin mo sa Panginoon. Saan ka ba nakatingin nga ngayon? Sabi, fix your eyes upon. Pag sinabing fix, hindi na pwedeng galawin. Amen. Fix na siya. Amen.
Hindi na siya pwedeng ilipat-lipat pa. Parang puno. Amen? Fixed na siya. Sabi, fix your eyes upon Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Sabi, for the joy set before Him, He endured the cross. Isipin na lang po natin yung endurance na tiniis ni Jesus Christ for us to be saved. Amen? Amen po ba yun? Para lang tayo tumanggap tayo ng reward, tapos tayo hihinto. He endured the cross, sabi niya. Para tayo, magpatuloy lang tayo. Alam mo, si Kristo namatay para magpatuloy ka. Para meron kang, pero para gawin nating motivation po yun. Encouragement na pagpatuloy tayo. Si Jesus, hanggang kamatayan, nagpatuloy po siya. Tayo, wala po tayo sa kamatayan para huminto po tayo. Amen. Hindi pa doon ba nakakati mga dugo sa pagsunod natin sa Panginoon para huminto tayo? Amen po ba? Si Jesus Christ, sabi dito, He endured the cross. Amen? Scorning its shame. Kinuha niya lahat ng mga kahihiyan sa buhay natin. Lahat ng mga kahihiyan, kasalanan, karumihan, kinuha ng Panginoon para tayo mawala na yung guilt feeling sa atin, para tayo makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Makapag-move forward tayo. Makapagtuloy-tuloy tayo sa Panginoon na kahit ano yung nangyayari. Balikan na lang natin yung ginawa ni Jesus Christ. Isipin natin kung hihinto tayo, nandun na ba tayo sa point ng sitwasyon ni Jesus? Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Pilipos chapter 3 verse 14 hanggang 16. Nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Ano pa yung natutunan natin? Marami tayong natutunan sa Panginoon eh. Amen? Kaya nga sabi nito ng Bible, ipagpatuloy daw natin yung ating mga natutunan sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba natututo po ba tayo sa Panginoon? Marami ba tayong natutunan? Amen. So ayun yung tatlong dahilan kung bakit tayo humihinto. Una, nananatili tayo sa nakaraan natin. Sa buhay natin noon. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Mga alalahanin sa buhay. Pangatlo yung kawalan ng pag-asa sa mga sitwasyon po natin. Ayun po yung tatlong dahilan. Alam po, isang dahilan lang para makapagpatuloy tayo. Perseverance. Sabihin nga po natin, perseverance. Yung perseverance na kahit anong mangyari, kahit anong hirap, kahit anong sakit. Alam po ang pagsunod, painful po talaga siya. Ang pag-move forward, ang journey po natin, painful po talaga, but fulfilling. Fulfilling po. Pero fulfilling yung ginagawa natin na pagsunod sa Panginoon. Santiago chapter pa, ano po ito? Na-delete ko yung ano. Sabi po dito, mga kapatid, pakiangat na lang po, nakalala na po yung book. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi po siya Santiago eh. Nakalagay Santiago. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Alam mo, una, kailangan lang perseverance. Ayun lang po, perseverance. Katulad ng isang magsasaka. Alam po, ang isang magsasaka, talagang nagtsatsaga po siya. Ganoon din po ang ginagawa natin sa pagsunod natin, nagtsatsaga po tayo. Hindi ganun kadali, mahirap, nakakapagod. Amen. Pero may reward. Ayun naman po yung maganda doon, yung reward. Hindi basta-basta ang pagsunod, hindi basta-basta ang pag-move forward ang mga ginagawa natin para makapagpatuloy. Kasi hindi rin po basta-basta yung reward na tatanggapin natin sa Panginoon. Sa isang competition, di ba? Bakit sila nag-training pa? Para sa reward. Kasi bakit hindi rin basta-basta yung reward? Amen po ba yun? Amen?
So, dapat ano natin, mag-decide tayo ngayong oras na ito. Decide for yourself kung anong direction ang gusto mong puntahan. Decide sa sarili natin. China-challenge tayo ng Diyos ngayon. Amen. Na mag-decide tayo. Na magpatuloy tayo. Kasi alam nyo, ang pagpapatuloy, decision po yan. Decision tayo na magpatuloy. Amen. Na kahit ano yung maramdaman natin, kahit ano yung maranasan natin, pagod, hirap, sakit, amen, mga discouragement, mga kapanghinaan ng loob, nagpapatuloy po tayo. Decide. Mag-decide ka, kapatid. Kailangan mo lang maging persevere. Amen. Sa pagsunod natin sa Panginoon. Sa pagpapatuloy natin sa Diyos. Kahit na ano yung maramdaman natin. Sabi dito, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hanggat hindi pa dumadating ang Panginoon, magtiyaga ka. Alam niyo po, marami pa tayong titiisin, marami pa tayong tsatsagain. Amen. Marami pa. Hindi lang yan yung tigisin natin. Hindi lang yan yung mga pagsubok na pagdadaanan natin. Marami pa po tayong pagsubok na pagdadaanan. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. Ganoon ang magsasaka. Hindi niya tinitignan yung hirap. Ang tinitignan niya, ano po yung tinitignan niya? Yung harvest. Sabihin nga po natin, harvest. Harvest. Yung gantimpala ng pagod niya. Hindi niya tinitignan yung pagod niya, yung sakripisyo niya. May ang tinitignan po niya, yung harvest. Yung gantimpala. Amen po ba? Kaya sabi ng Bible, huwag tayong manatili sa nakaraan. Limutin mo na yung buhay, yung buhay natin noon. Sabi ng Bible, number 2, do not worry. Huwag kang mag-alala. Amen. God will provide. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Amen. Alam ng Panginoon kung ano yung mga kakailanganin natin sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba yun? At pangatlo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Amen. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng mga himala sa buhay natin. Amen po. Huwag tayo mag-alinlangan pa dahil ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen po ba? Kung ikaw nawawalan ka ng pag-asa ngayon, andyan ang Diyos para abutin ka, para tulungan ka, para itayo kang muli. Amen po ba? Hindi nawawalan ng pag-asa ang Panginoon sa iyo. Amen po ba? Kaya gusto ng Diyos mag-move forward tayo. Magpasulong tayo na lumakad sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Tayo pong lahat ay tumayo. Tumigit po tayong lahat at isipin po natin ang Panginoon. Kung gusto mong mag-pray sa Panginoon, mag-pray tayo sa Lord. Kung ikaw may natutunan ka, ang daming mga pumigil sa'yo, ang daming mga humahadlang sa'yo, yung nag-decide ka na sumunod sa Panginoon. Pero ang dami pa rin ino-offer ang mundo, ang dami pa rin ino-offer ang kaaway para pahintuin tayo. Saan ka ba ngayon nakatingin? Evaluate kung kanino ba tayo nakatingin, kung saan mga bagay ba tayo nakatingin. At kay dami mong problema, gusto ng Diyos mamuhay tayo ng victorious champion. Pagod ka na, buksan mo ang iyong mata. Di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang mapapagod. Pero ang Diyos
magpatuloy. Kung tayo hindi natin kaya magpatuloy sa sarili natin, mahina tayo. Kailangan natin ng Diyos. Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng Panginoon. Isipin natin yung ginawa ni Jesus. Sabi ng Bible, Matthew 11:23, "Come to me, all of you weary and heavily burdened, and I will give you rest." Gusto ng Diyos magpahingahin ka. Gusto ng Diyos bigyan tayo ng kapahingahan. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayo mga nahihirapan, kung ikaw nahihirapan ka, ngayon nawawalan ka ng pag-asa, lumapit daw tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Kung ikaw nabibigatan ka, lumapit ka sa Panginoon. Mag-pray ka sa Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. At ang Diyos, bibigyan ka niya ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo ito. Hallelujah. Yes. May plano pa ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, God. Purihin natin ang Panginoon. God, salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagpapalakas sa amin. Wala kaming ibang desire, Lord, hindi yung magpatuloy kami. Mag-forward kami, Panginoon, kahit na ano yung mangyari sa buhay namin. Lord, kung si Jesus Christ nagpatuloy po siya hanggang kamatayan, tiniis na yung hirap sa cross, Panginoon. Lord, ipaalala niyo po sa amin na dapat hindi kami sumuko dahil ang Panginoong Jesus ay hindi sumuko sa amin, Panginoon. Hindi siya sumuko na i-endure yung cross para sa kaligtasan namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-focus namin yung aming mga mata sa Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami maging matyaga, mapagtiis, Panginoon. Punong-puno ng pag-asa. Punuin niyo po kami ng pag-asa. Kung kami man po ay nahihirapan, kung kami man po ay nawawalan ng pag-asa, Panginoon, i-remind niyo po kami, God, sa mga salita mo na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na hanggang dulo ng buhay namin, makapaglingkod po kami. Hanggang dulo, Panginoon, makasunod kami sa kalooban mo. Hindi po namin alam kung hanggang kailan. Pero Panginoon, Ikaw ang maglagay ng desire sa heart namin na magpatuloy kami hanggang dulo, Panginoon, yung gantimpala na buhay na walang hanggan. Maipaglaban kami ng puspusan, Panginoon, at manatili kami, Panginoon, sa iyo. Huwag kaming aalis
Huwag kami lalayo, Panginoon. Bakuran mo kami na yung mga anghel na nasa langit, Panginoon. Lord, patuloy mo gamitin yung mga leaders po namin para ilamayin po kami. Para turuan po kami, Panginoon. Para ingatan po kami, protectionan po kami, Panginoon. At God, hayaan niyo po, Panginoon, na maging victorious, mamuhay kami ng isang kampiyon. Panginoon, mamuhay kami ng victorious life, Father God. At hayaan niyo po, Panginoon, na magawa po namin patuloy ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang mga salita mo na ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay po namin. Huwag niyo po hayaan na agawin po ito ng kaaway sa amin sa paglabas ng sambahan ito, Panginoon. Salamat, God, sa iyo lahat, Panginoon, ng papuri at parangal. In Jesus Christ name we pray, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen.